Maagang Balita. Daan-daang tao pinangangambahang patay sa mudslide sa bayan ng St. Bernard, Southern Leyte. Live mula sa ABS-CBN News Center, Manila, Julius Babaw, Ed Filon at Karen Davila. Ito ang TV Patrol World! Magandang gabi, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Tatlong barangay ang tinabunan ng lupa mula sa gumuhong bahagi ng bundok sa St. Bernard, Southern Leyte kaninang umaga. Ayon kay Southern Leyte Congressman Roger Mercado, maaring umabot sa 3,000 tao ang nalibing ng buhay. Sa estimate naman ng Philippine Red Cross, 200 ang pinangangambahang patay at merong 1,500 ang nawawala. Live at exclusive mula sa St. Bernard, Southern Leyte, nagpapatol si Rico Lucena. Ted, tulala at hindi pa rin makapaniwala ang halos lahat ng mga taga St. Bernard sa trahedyang bumalot sa kanilang bayan. Alas 10 kaninang umaga, ito na ang larawan ng Barangay Ginsaugon sa bayan ng St. Bernard, Southern Leyte. Tahimik na tahimik, walang kabahayan, punong kahoy o pananim, walang tao. Natabunan ang buong barangay ng isang matinding landslide na naganap matapos ang ilang araw ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Ayon sa mga ilang-ilang nakaligtas, nagkaroon daw na mahinang lindol bago ang trahedya. At makalipas daw ng ilang segundo, nagbubulungan na ang mga malalaking bato mula sa katabing Mount Budlingin at natabunan ng lupa ang buong barangay. Sa loob lamang ng 5 minuto, mistulang nabura sa mapa ang buong barangay. Tinatayang hindi bababa sa 3,000 katao ang nailibing ng buhay at halos 400 kabahayan ang nalibing sa putik. Kabilang din sa mga natabunan ang isang elementary school na kasalukuyang nagkaklase noon, isang barangay health center na nagdiriwang ng anniversary ng mga kababaihan at mga pamilya na naghahanda ng pananghalian. Isa sa mga nakaligtas si Mark. Nasa eskwela siya na mangyari ang trahedya at ngayon ay di niya mahagilap ng isang miyembro ng kanyang pamilya. Duhat nga Lebron. Gusto kong tumulong sa kanila pero wala naman ako magawa. 2 patay sa mga kamag-anak ko, ang nanay ko at saka ang ate ko. Nahirapan ang mga tao dito na iligtas ang kanilang mga kababayan dahil nga dito ay isang napakalawak na ilog at saka napakahirap para sa kanila na tumawid at tingnan kung ano ang mga nangyari doon sa naturang barangay. Sa ngayon ay kanina lang inaasahan na mayroong mga tao na tutulong sa kanila, lalong-lalo ng ibang lokal na pamahalaan sa buong bansa. Payloader ang ginagamit ng mga taga-Karatig barangay sa pagkuha sa mga nakaligtas at ilang bangkay. 10 bangkay pa lang ang na-recover, hirap din ang mga rescue team dahil nailibing sa halos 30 talampakan ang buong barangay. Tarampatang tulong kung saan man ito makuha ang hiling ngayon ng mga taga-Leyte. Sana at saka yung mga matataas doon, ni Jamie, lahat ng cabinet members, lahat ng senators at congressmen, kung may tutulong kayo, tutulungan mo na kami. Lalo na ngayon, mahirap. We need equipment. At saka ngayong gabi, kailangan namin ng ilaw. Yung mga tao nandito sa poblasyon, umuwi na kayo kasi walang tubig. Rico Lucena, Patrol ng Pilipino, St. Bernard, Southern Leyte. Samantala, Rico? Yes, Ted? Yes. Sa ngayon, Ted. Go ahead. Yes, Ted? Rico, sa ating video na ipakita kanina, meron dong portion na talaga namang puro lang putik eh. Ito ba mismo yung barangay na natabunan? That's right, Ted. Yan ang buong video na yan, yung mga area na yan na talaga namang walang bahay, walang punong kahoy, walang mga niyugan, and etc. Yan yung barangay ng Barangay Ginsaugon. Practically the entire barangay yung natabunan, Ted. Mayroon niyang 450 hectares, ganyan kalaki at kalapad yung barangay. Ito nga ang pinakamalaking barangay in terms of land area at pang-apat na pinakamalaking barangay in terms of population. More or less 3,000 at 3,000 katao ang natabunan ng buhay sa naturang lugar. Mayroong 385 households sa naturang barangay. Kanina, Ted, inikot natin sa pamamagitan ng Sky Patrol 2 ang naturang area kung saan kitang-kita din natin sa taas kung gaano kalaki ang pinsalang dulot ng naturang trahedya. Kanina din ay nakausap natin ng ilan sa mga survivors. Isa na doon ay ang 20 anyos na lalaki. Ayon sa kanya, hindi niya alam kung ano na yung nangyayari. Na alam niya lang na
mayroong tumabon sa kanya at dumilihim yung paligid at talagang ginawa niya daw yung lahat na makakaya niya para makaligtas sa kabila ng mga malalaking mga bato na tumabon sa kanila sa ilalim ng naturang barangay. Kanina, Ted, ay ayon sa kanya, hindi niya din alam kung nasaan na ang kanyang mga kasamahan. Isa din sa mga nakaligtas ay isang lola na baling-bali ang kanyang katawan ng makuha ng mga rescuers dito sa Barangay Ginsaogon. Kanina din ay ating nakausap ang ilan sa mga residente. Ayon sa kanila, gusto nilang tumulong, gusto nilang magbigay ng tulong, pero hindi nila alam kung paano sila makatulong. Kasi merong isang river, may isang ilog dyan na tinawag nilang Lawigan River. Napakalakas ng tubig dyan at hindi sila basta-basta na makatawid papunta doon sa Barangay Ginsaogon. Kinakailangan pa nilang sumakay ng payloader at mga malalaking truck, mga heavy equipment para makapunta doon sa lugar at makatulong sa retrieval at sa rescue operation sa naturang lugar. Ted? Rico, sa ngayon napadilim na, ano ang sitwasyon dyan? Meron pa bang ikangay signs of life, Rico? As of now, Ted, umaasa pa rin. Umaasa pa rin ang lokal na mga opisyal na mayroon pa rin mga taong buhay sa naturang lugar. As of now, nagmi-meeting ngayon ang local government unit dito sa St. Bernard at kanilang binigyang pansin ang mga tulong na pwede nilang ibigay at kung ano yung mga tulong na talagang hinihingi at kinakailangan nila. Yung mga basic needs na kailangan nila, Ted, ay yung mga heavy equipment talaga para sa paghukay sa mga bangkay o paghukay sa mga taong posibleng nakaligtas sa naturang trahedya. And of course, yung mga gamot, pagkain at saka damit. At kailangan din ng mga social workers, Ted, dahil hindi basta-basta talaga yung experience o yung karanasan na nakuha ng mga residente dito. Kailangan nila ng counseling kung paano sila muling tatayo after ng tragedy na to. At sa Barangay Ginsaogon, practically walang ilaw doon. Hindi sila basta-basta na makalapit sa area. At saka may mga tao din sa kabilang barangay na gustong pumunta doon pero hindi madali yung daan papunta sa naturang lugar. Ted? Rico, binanggit mo yung pangangailangan sa mga heavy equipment. Sa unang report ng Malacanang kanina, may problema yung daan papunta dyan dahil nga sa sama ng panahon. Mga kaibigan, ito pong Southern Leyte ay mga 6 hours south of Tacloban and 4.5 hours dito ho mga kaibigan manggagaling naman sa Ormoc, Leyte. So napakalayo po nito at mga kaibigan, napakahirap pong puntahan. Sa iyong experience kanina going there, Rico, gaano kahirap yung daan papunta dyan? Kanina, Ted, nakausap din natin yung mga local officials mula sa bayan ng San Juan sa bayan ng Sogod. Itong dalawang LGU na to, ito yung unang nagbigay ng tulong ng mga heavy equipment at nagpadala ng mga tao. At saka ito yung dalawang bayan na to ang nakaranas din ng landslide noong nakaraang linggo. Pero sila pa rin yung unang tumulong para lang makabigyan ng tulong yung mga tao dito sa St. Bernard. Medyo mahirap ngayong daan pero kailangan din na ayusin. As of now, yun yung nagka-concentrate ngayon yung mga local governments sa mga areas kung saan medyo hindi pa rin pwedeng daanan yung mga daan para lang mabigyan ng sapat na ng daan yung mga tao, ng mga taga-LGUs na magdadala ng kanilang mga heavy equipment sa bayan na to sa St. Bernard. Yun yung mga punto na talagang binibigyan nila ng pansin ngayon dahil umaasa pa rin ang lokal na pamahalaan na may mga tao pa rin na mahukay. Kanina, Ted, nakausap ko din yung isang rescuer. Alam mo ba, yung sabi niya kanina, talagang sobrang hindi niya alam kung paano niya ma-describe yung feeling niya, yung nararamdaman niya. Kasi nung pumunta siya sa area kung saan iyon yung Barangay Ginsaogon, hindi na tubig yung lumalabas sa lupa na kanyang tinatapakan kundi dugo na. So ganyan katindi yung grabing trahedya dito, Ted, at hindi niya alam kung saan siya pwedeng magsimula para lang makatulong sa mga tao na nasa ilalim pa ng naturang mga lupa. As of now, Ted, isang malaking pa din yung hindi nila alam kung paano na at ano na nangyari ngayon sa mga bata na nasa eskwelahan at that time. There are more or less 300 pupils sa naturang elementary school sa Barangay Ginsaogon. Mayroon pang nagpaparade during that time dahil nga mayroong anniversary ng mga kababaihan. Mayroon pang nagpa-party ng mga pamilya dahil may birthday party din at that time. At karamihan sa mga tao ay naghahanda para sa kanilang pananghalian. Hindi din mabilang yung ektaryang lupa at mga palaya na natabunan ng mga gumuguhong lupa at yung mga baka at iba pang hayop na pangkabuhayan ng mga tao dito. Ted? Rico, going back sa yung video, itong malawak na mga putik na ito, naandyan mismo yung eskwelahan na natabunan kamo habang nagkakaroon ng programa?
Exactly, Ted. That's right. Yung area na yon, kung nakikita nyo sa video nyo, galing sa bundok, papunta sa baba, yan yung area, yon yung barangay Ginsaogon. So practically, nawawala yan sa mapa ngayon. Well, in fact, pagdating natin sa pamamagitan ng Sky Patrol, inikot natin yung lugar. Hindi nga namin alam kung saan yung barangay Ginsaogon. Akala kasi namin na yung area na yon ay pwede pa natin makita yung mga bubong o mayroon pa mga bahay, etc. Pero nang naglanding tayo at tinanong natin yung mga tao, asan ba yung barangay Ginsaogon? Wala silang ibang maituro kundi lugar na yan. Yan yung area na yan, yung kung saan may lupa at mga gumuhong malalaking bato. Yan yung area ng Barangay Ginsaogon na hanggang ngayon hindi pa rin alam ng mga tao kasi nga ang lalim ng area about 30 meters yung lalim at hindi nila alam kung saan sila magsisimula in terms of retrieval at saka recovery operation. Okay, Rico, last point lamang, doon sa mga nakapanayam mong survivors, nagkwento sila na nagkaroon muna ng lindol na naramdaman nila bago na ang tuluyang pagragasa ng putik? That's right, Ted. Ayun yung sabi ng mga survivors na nakausap natin. Ayon sa kanila, hindi daw na malakas na lindol. Hindi malakas na lindol yung naranasan nila kanina. Instead, isang hinang lindol lang. Pero hindi nila akala that after 5 minutes ng lindol na yun, yun na, bigla nang nahulog yung mga malalaking bato. Yun na yung landslide, nag-start na yung landslide. At saka sabi ng mga tao na nasa kabilang barangay, sa kabilang barangay crossing that river, Ted, sila yung mga tao na nagsasabi sa atin kanina na after 15 minutes, more or less 15 minutes, wala na, hindi na nila matagpuan yung barangay Ginsaogon. Hindi din sila nakarinig ng sigawan o nang humihingi ng tulong dahil nga sa lakas at sa sobrang fast ng pangyayari, Ted, hindi nila alam na yun na yung nangyari. Salamat sa iyo, Rico Lucena, live mula sa St. Bernard, Southern Leyte. Samantala, isa po sa mga naunang nakarating sa St. Bernard ay ang OIC ng Leyte Red Cross na si Ginoong Edwin Pamonag. Siya po ay nasa ating linya ngayon. Good evening po, Ginoong Pamonag. Ginoong Pamonag, good evening po. Ginoong Pamonag, good evening po. Ating babalikan mga kaibigan, maya-maya po ng kaunti. Samantala, agad din pong kumilos ang ABS-CBN Foundation para magbigay ng tulong sa mga biktima ng landslide sa Leyte. Nagpapatrol si Jean Castañeda. Agad kumilos ang ABS-CBN Foundation para magbalot ng relief goods na ipapadala bukas sa mga biktima ng landslide sa Southern Leyte. Kasama sa laman ng relief bags ang bigas, noodles, sardines at iba pang delata. Naghahanda rin ang mga volunteers ng old clothes, gamot tulad ng antibiotics, dextrose, vitamins at rehydration fluids lalo na para sa mga bata, at bulak at bandages para sa sugat. Kailangan daw ng casket, formalin, tsaka yung mga gamot pa rin daw talaga. Para sa mga gustong magbigay ng donasyon, maaaring tumawag sa hotline ng foundation sa 411-0846 at 416-0387. Magdamag ang pagbabalot ng mga volunteers para makapagpauna na raw sila ng mahigit 10,000 relief bags bukas. Jean Castañeda, Patrol ng Filipino. At ngayon po ating kausapin si Yusek Graciano Yumol ng DOJ at OIC ng Pag-asa. Andiyan din mga kaibigan si Ginoong Priscilo Nilo, ang Pag-asa Deputy Director. Gentlemen, good evening po sa inyo. Magandang gabi, Ted. Opo. Sir, unahin ko po lamang, ano po ba yung topografiya, yung terrain doon sa nasabing lugar, kung bakit po ganun tila ho kalambot ang lupa? Yung lugar actually, underlain siya ng matigas na bato. Igneous rock ang tawag sa geology doon. Ang pagkakaiba lamang ay nagdaan yung Philippine Fault Zone doon. Kaya yung bato natin dyan ay halos sa basag-basag, durug-durug, tsaka highly weathered siya. So dahil sa basag-basag siya, halos lupa na siya tsaka clay. Tapos yun nga, nasamahan pa napakadaming ulan, kaya yun, naging susceptible siya sa landsliding. Opo, sa inyo pag-aaral dyan, sir, ito ho ba'y taniman ng anong klase po ng pananim? Nung nagmamapa kami dyan, ay yun sa may parang valley, ay taniman siya ng actually ng palay. Tapos doon sa mga mountain slopes, ay may makakita kang mga coconut trees. Ito ho bang ganitong klase po ng lupa talaga ay prone ika nga sa o madalas pong pangyarihan ng ganitong klase ng mudslides? As a matter of fact, dahil nga sa halos sa lupa na siya, halos clay na siya, so lahat ng tubig na pupunta doon, sinisip-sip niya. Tapos, nangyayari, nagiging dead load siya, yung nagiging pabigat siya. Kaya on its own weight, dahil sa gravity, yun yung rason kung bakit siya bumabaksak. Opo, doon po sa binabanggit na paglindol, sa huli pong record ng FIVOLCS, ano po ang inirehistro, sir? Ang sinabi kanina ni Director Solidum ng FIVOLCS natin, no,
na yung ating magnitude na lindol kanina is 2.6. Kaya lang ngayon may pagtatalo pa dahil ang ibang nire-report nila ay nauna daw yung pag-landslide bago yung paglindol. Pero nababanggit nga dito na mukhang nauna yung paglindol kaysa pag-landslide. Subalit doon sa ating pag-aaral sa lugar na yan, para magkaroon ka ng earthquake-induced landslide, kailangan ang iyong magnitude at intensity, ang iyong intensity ay dapat 7. Intensity 7. Samantalang kanina, ang intensity ng ating paglindol ay 2 lamang, intensity 2. Kaya yung paglindol, base sa scientific theories, mukhang hindi siya ang pwedeng nag-trigger ng landslide natin. Oo nga Masyadong po. basa talaga. So technically po sa inyong experience, without of course na ito inyo pang iimbestigahan, ano ho kaya mga possibility? Ito ho kaya ay kagaya po nung nangyari sa Ormoc according to the survivors na parang nagkaroon po ng pag-iipon muna ng tubig tapos bigla hong nag-overflow at bumuhos ng karakaraka at sinamahan ho ng putik, sir? Yung ano natin, yung nangyari, lumalabas sa nakikita natin tsaka sa impormasyon na galing sa field, mukhang rainfall-induced landslide siya dahil for the last 2 weeks, no, yung inabot na ulan ng Southern Leyte ay halos 500 millimeters. Kalating buwan lang yon. Samantalang yung for the last 30 years, yung ating average ay 137 millimeters lang. Kaya halos 4 times yung ulan ng tanggap ng Southern Leyte ngayong last 15 days. Kaya talagang yung lugar natin sa Southern Leyte, very siya ngayon na babahain siya at magkakaroon siya ng mga landslide. Para po naman kay Ginoong Nilo, sir, ngayon po ang pinakamalaking problema nga is sa gagawin pong retrieval and rescue operation ay yung pong panahon. Ano pong ating inaasahan ngayong gabi hanggang bukas hanggang sa mga oras po ng gagawin pong operasyon to help the victim, sir? Well, sa ngayon, Ted, ay medyo nag-subside na yung ulan, hindi na kalakasan yung ulan. So, maaari namang mag-proceed na yung rescue operations tsaka yung retrieval operations. Subalit, meron tayong namamataang isang active low pressure area, or rather isang low pressure area around 700 kilometers to the east, no, sa may Pacific Ocean. At babantayan natin ito kung maaaring maapektuhan ba itong bandang Southern Leyte. Binanggit po ninyo ito po nasa silangang bahagi o east. Ang Leyte po kasi nasa east at tabi ho ng Pacific Ocean. So you're saying malaki ang possibility, sir, na ito ho'y ulanin hanggang bukas? Sa ngayon, ang latest na pinapakita ng ating mga mathematical models na ginagamit sa pag-asa ay bandang Southern Mindanao ang tatamaan itong low pressure area na ito. Subalit maaaring magbago yung TED, so kailangang babantayan pa rin natin. Sa ngayon po ba, sir, ito hong mga pag-ulan na ito ay kabahagi po ng inyong forecast ng La Nina, sir? Yes, Ted. Talagang epekto ito ng kasalukuyang umiral na La Nina. At hindi lang ang Southern Leyte, kasama rin yung buong isla ng Leyte, kasama ang Samar and then Bicol region as well as northeastern Mindanao. Opo. Now, going back kay Yusek, sir, ito hong nangyaring ito ay meron ho bang kahalintulad ng mga lugar na kapareho po yung topografiya ng lupa na posible pong pangyarihan at dapat nang kayong palang po magkaroon na tayo ng kaukulang agarang babala? As a matter of fact, kaninang hapon, yan yung kagad na iniutos ni Pangulong GMA at saka ni NDCC Chairperson Abilino Cruz na ngayon yung DOST at saka yung mga ibang departamento, pag-aaralan natin kung alin yung mga pwede pang susceptible sa landsliding. So uunahin natin yung mga tinatawag natin na matataas yung angulo, yung steep slope, at saka yung mga alam natin na malakas sumipsip ng tubig. So in the next, as a matter of fact, may mga geohazard map pa tayo ng mga lugar na to. Kaya uulitin natin sa ating mga kababayan ang mga ganitong warning at forecast. Gentlemen, thank you po and good luck. Samantala. At balikan naman natin ang OIC ng Leyte, Red Cross na si Edwin Pamonag. Good evening, Ginoong Pamonag. Yes, good evening po. Sir, anong kinakailangan ng mga biktima ngayon sa Leyte? Okay, so ito po ang kailangan namin dito for the sa mga patay. We need cadaver bag. Food for those to our mga survivors po natin. Medicines, kailangan natin water, at kung kailangan din natin sa site yung generator so that we have continuous 24 hours operation.
Okay. Sir, sa ngayon, hindi pa rin natiyak kung ilan talaga ang nasawi. Base po sa latest count ninyo, ilan na po ang mga bangkay na nabilang? Okay, based on body count sa Red Cross sa aming mga search and rescuer, mayroon na tayong 11. 11. 11 po. Out of this 11, 6 po ang babae sa legal age, 2 male, 1 foreigner, at saka 3 bata. Okay. Sir, sa ngayon po ang mga yung mga sugatan ay saan po dinala ang mga sugatan ngayon? Ay yung iba, itinransfer po sa Anahawan District Hospital. Okay. Sir, bukod po sa mga sugatan at sa mga nabanggit nyo na kinakailangan ngayon, huminto na po ang rescue operations ngayong gabi. Actually, hininto namin kasi maulan dito ngayon and we do not want na yung ating mga search and rescue members na malanganin. Ngunit hindi ba ito mapanganib, sir, kung maiwan? Kumbaga kung maiwan ang ilan sa mga biktima sa ilalim pa rin ng putik ngayong gabi? Yeah, oo. Mahirap kasi madilim ang area at saka ang panahon umuulan dito. So we have also to take care of our rescuer. Okay. Sir, nabanggit nyo kanina kailangan nyo ng tubig, cadaver bags, pagkain. Ano pa, sir, ang maaring ibigay dyan sa inyo ngayon? So, kung mayroon tayong mga available dyan na mga social worker na pwedeng padala dito for risk debriefing, yun din ang kailangan dito. Kamusta ang mga doktor, sir? Sapat po ba? So far, ang doktor siguro kailangan din natin ng additional. So, kung mayroon dyan mga available na gusto mag-volunteer, so kailangan talaga ang tulong nila dito. Sir, may nabanggit po kayo kanina na bilang na mga namatay. What about yung po mga nakasurvive na mga kababayan po natin? Gaano karami po yun? Okay, Julius. Itong sa Red Cross, mayroon kami kaninang na-interview sa survivors. 11. Okay. 11. So, 11 puro survivors. lahat ito, lalaki. So, yung pamilya nila kasama doon sa daganan ng putik. So 11 po ang survivors. Gaano karami po ulit ang namatay sa inyong talaan? So, dito sa amin, sa body count ng Philippine National Red Cross, mayroon din po tayong 11. Aha. So ang ibig sabihin po, marami pa ho ang naipit doon sa loob ng landslide na ito, yung mga natabunan. Totoo yan na marami. Pero natabunan, so kailangan na siguro bukas na natin ipagpatuloy ang search and rescue. Sir, meron po ba tayong talaan ng kung gaano talagang opisyal na bilang ng mga tao na nakatira po dyan na hanggang ngayon na hindi pa rin nare-recover o nakikita? So based dito sa record ngayon sa meeting namin, yung sa barangay mismo yung nipaan, meron tayong more than 1,500 population. Katao po yun. At Katao po. kasi medyo conflicting po yung reports. May mga nagsasabi na mahigit 3,000 raw ang mga residente. So, siguro the whole barangay, kasi yung pinaka-sentro ng barangay, mga more than 1,000. May binabanggit po na eskwelahan kanina, sir, na ito ho ba ay bahagi rin po ng natabunan at may mga estudyante po ba na nadamay po doon? Yes, totoo. Mayroon eskwelahan na natabunan. Isa, yung population doon ng school is 275 students. Aha. Apo. May binanggit po kayong foreigner kanina. Anong nationality ito? Wala pa, hindi pa namin ma-identify kung ano po ang nationality. Pero ito, foreigner talaga, lalaki. Alright. Okay. Sir, pagdating naman po sa pangangailangan ng mga bata dyan, ang pangamba yung mga sakit. Ano ang posibleng sakit na madapo sa mga bata dyan? Dehydration is one of them, correct? Correct. At saka yung siguro lagnat, sipon, kasi dahil din sa effect ng maulan dito. Okay. Sir, nabanggit kanina, humihingi ba daw sila ng K9 ng mga aso na ipadala dyan? Pwede po yun sa retrieval para madali kung saan ang talaga yung area na pwede nating identify na may casualty o may patay. Alright. Maraming salamat po sa inyo, Ginoong Edwin Pamonag, sa oras po ninyo ngayong gabi sa TV Patrol World.
Samantala, nasa atin po ngayong linya ang Mayor mismo ng St. Bernard, si Mayor Maria Lim. Mayong gabi, Mayor, si Ted Filon po ito ng TV Patrol World. Mayor? May gabi, Ted. Opo, Mayor, yun ho bang nasa amin po ngayong video, no? Just to clarify the issue at ito hong trahedya. Ito ho barangay mismo o sityo lamang ng barangay? Mismo ang barangay at saka sityo. Aha. Oo, kasi itong barangay, malaking barangay ito. Opo. So going back dito ho sa inyong paunang report, ang populasyon po ng buong barangay ay ilan po sa record ninyo? Pinakahuling record, Mayor. Basta 375 household yan. Aha. Opo. Lahat, pati na yung 2 sityos, abot siguro ng 3,000. Opo. So, Mayor, ngayon pong gabing ito, meron ba kayong ginagawa na with the help of your barangay chairman? O, nga pala po, asa po si chairman? Wala na. Maski yung mga rescue team, huminto na. Pati ho ba si chairman ay namatay, Mayor? Ha? Si chairman ho ba ay nawawala? Ano po nangyari kay chairman? Basta hindi nakita hanggang ngayon. Siguro, natabunan din. Kasi may affair doon eh. May anniversary yung sa Women's Association. Pati ako nga, kung wala pa akong ibang meeting kasi ako sa kabilang bayan, kaya hindi ako nakapunta doon. Yun, mga na lang namin, yung nurse namin, yung peso manager namin, saka yung DSWD nandun din. Mayor, meron ba kayo ngayong ginagawang parang head count dito ho sa mga survivors sa inyo po ngayong pagkalinga sa mga nakaligtas? Kung ilan po sa total number no ng inyong populasyon sa barangay? Yung dead na na-retrieve namin ay 15. Yung namang yung survivor ay yung pinulot ay ano ba yan? Kanang kinuha ba? They were recovered directly from the area, the landslide area ay 6. Hello? Opo, go ahead, Mayor. You're on the air. Opo, go ahead, Mayor, please. Ay 6. At yung namang naka-escape na dun sa hindi talaga dun sa side ng barangay. Yung sa gilid-gilid lang, nakatakas. Pero nagdaan sila ng tubig. Opo. Mga 35 sila. Ang survivors, Mayor, na nabilang po ninyo so far? Mga evacuees. Ang evacuee center namin ay 4. Hindi, more than 4 kasi Katmon, Barangay Tambis 2, dito sa auditorium namin, sa elementary school namin, doon naman sa konvento namin, sa Cristo Rey National High School, meron din. So para po maklaro po ang figures, Mayor, doon po sa inyong evacuation centers, kasi yung Katmon is 9 kilometers away from the town proper. Mamaya. Tatawag ko na lang. Opo. So, meantime po, Mayor, dito ho sa 350 ka ninyo na households, ilan po dito, Mayor, ang household na hindi naapektuhan o nakaligtas, Mayor? Hindi namin alam kung ilan ang nakaligtas. Yung nakaligtas ay yung wala doon kasi the tragedy happened at past 10. Then yung iba ay nagpunta dito sa bayan, meron silang binili. Yun, ang iba naman nagpunta sa ibang bayan. Yun ang nakaligtas. Pero ng mga tao nang doon mismo ay walang nakaligtas. Except those yung nasa sitio, yung na-recovered, yung 35 na mga tauhan yun. Oo. Napuntahan niyo po yung mayor mismo yung lugar kanina? Oo, pero malayo-layo. Hindi talaga nandun on site kasi ayaw nila kung papasukin doon kasi peligro daw. So hindi niyo ho napuntahan mismo yung actual na lugar, Mayor? Pero makita naman. Hindi. Doon ako talaga. Ginsawgon talaga. Pero hindi yung mismo na barangay kasi hindi pwede ka papasok doon.
Baka kung mag-landslide na naman, pati yung heavy equipment namin hindi nang kaboom. Opo. So Mayor, sa ngayon po, no, sa ngayon po na meron tayong trahedyang ito, who is on top of the situation? Sino ho ang pinaka-in charge sa lahat po ng kilos para sa retrieval and rescue operation, Mayor? Actually, nandito ngayon ang aming congressman, ang aming governor, yung mga army, yung taga-DPWH, nandito lahat, Red Cross dito. Nagtulong-tulungan at pati yung mga municipal mayors ng kabilang bayan. Opo. Even Mayor Osmeña. Sila nagpadala ng tauhan dito. Opo. Oo, Sige yung po. mga nabigay sila ng relief. Opo. Mayor Lim, dagang salamat, ma'am. Good luck po sa inyo. Hindi kalayuan ang St. Bernard sa Ormoc, Leyte kung saan naganap ang matinding baha noong Nobyembre 1991. Parehong marami ang naging biktima ng dalawang trahedya. Nagpapatrol si Vic De Leon Lima. Umaga ng 5 ng Nobyembre taong 1991 nang gulantangin ang Ormoc City sa Leyte ng rumaragas ang tubig at putik. Kasagsagan noon ang pananalasa sa bansa ng bagyong Telma at magdamag ng inuulan ang lalawigan. Dahil sa bilis ng pangyayari at bahang umabot ng hanggang 10 talampakan, marami ang hindi nakalikas. Umabot sa 3 hanggang 5,000 tao ang namatay. Marami sa mga namatay ang inilatag na lang sa kalye o nailibing ng buhay sa putik. Napinsala din sa flash flood ang may 50,000 bahay. Milyong-milyong pisong halaga rin ng pananim at iba pang kabuhayan ang nasira. Matapos iutos ang malawakang investigasyon sa trahedya, sinisi ang flash flood sa pagkakalbo ng mga bundok dulot ng malawakang illegal logging. Pero ngayon, makalipas ang halos 15 taon, naroon pa rin ang panganib na maulit pang muli ang trahedya ng Ormoc. Vic De Leon Lima, Patrol ng Pilipino. At ngayon po nasa ating linya mga kaibigan si DENR o si dating DENR Secretary Mike Defensor. Sec, good evening po. Yes, Ted, good evening and magandang gabi po sa lahat ng ating mga kababayan. Opo, Kami po ay nakikiramay at pinagdarasal po natin ang mga kababayan natin sa Leyte, Ted. Alam ko, malapit sa iyo ang lugar na yan at kami po ay nakikisa sa ating mga kapamilya na nandun at patuloy po ang pagkilos ng gobyerno hanggang sa ngayon. Nandito ko po si Mayor din habang in-interview nyo para po sa mga pagsasaayos ng mga relief operations sa lugar nito. Opo. Sec, meron ho bang nai-issue ang DENR na anuman pong laging At Ted, sa lugar na yan, wala tayong in-issue dahil nga magmula nung nagkaroon ng baha dyan noong 1989, kung di ako nagkakamali, nagkaroon ng maraming pagkilos dyan sa lugar at nagkaroon ng mga pag-aaral. At mula noon, hindi na nag-aproba ng kahit anumang operasyon, maging ng mining at logging sa lugar ng Leyte. Opo. Samantala po, meron ho ba dong naging programa na reforestation ang gobyerno? Dahil nga po sa may mga lugar doon na I think ay denuded dahil din po sa ilang mga gawi ng ilang mga kanyero? Well, tuloy-tuloy naman ang mga pagkilos dyan sa reforestation kasama ang lokal ng gobyerno. Nagtutulong-tulong kami dyan para sa reforestation ng lugar. Pero tingin ko, Ted, kailangan mailiwanag din sa ating mga kababayan na 3 linggo pa magmula sa araw na ito, talagang may mga report sa tayo sa Pag-asa. Dahil ang ginawa namin, Ted, dyan, nag-define na kami sa DNR noong araw ng mga tinatawag naming danger zone. Yung mga lugar na prone dun sa landslide at saka flooding. Ito yung mga lugar na madalas nababaha o di kaya sa pananaw namin, delikado ang lupa o yung may mga fault lines o mga denuded areas na pwede magka-landslide o di kaya may history ng flooding. Kaya nagkaroon na kami ng mga warning noong paman at nung namomonitor natin mga 2 weeks ago ata dito sa pag-ulan nila, talagang itong sunod-sunod, hindi lang dito sa Leyte, Ted, maging sa Agusan at saka Surigao, tuloy-tuloy ang pagbuhos ng ulan sa mga lugar na to. Opo. Secretary, sabi po ng Pangulo kanina na hindi pa siya sigurado kung siya po'y makakalipad papunta ho ng Southern Leyte. Ano ho ang latest? Siya ho ba'y babiyahe tomorrow morning? Ted, nag-usap lang kami ng Pangulo kanina at ang isa sa pinagawa niya, lahat ng mga pinanghahawakan ng Presidential Security Group kay General Bangit, sa recommendation na rin ni General Bangit, pina-order kagad ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na gamitin yung C-130 para sa relief and rehab and rescue operations. Kaya minabuti namin na lahat muna ng resources kasi baka naman ang maging pagtuon pa ng atensyon ay kay Pangulo, pero gamitin na muna to sa mga relief and rescue operations at pumunta na yung Pangulo doon sa panahon na medyo naiayos na natin ang mga kababayan natin
at medyo may kaginanawaan sila sa sitwasyon nila sa ngayon. Opo, Ginoong Mike Defensor, sir, thank you for your time, sir. Good evening po and good luck. Pinakilos na ni Pangulong Arroyo ang lahat ng land, sea at air resources ng gobyerno para tumulong sa relief at rescue operations sa mga nasalantang lugar sa St. Bernard, Southern Leyte. Maghahatid ng bigas mula sa NFA ang Coast Guard. Lilinisin ng DPWH ang Mahaplag-Sogod Highway para madaanan ng relief at rescue operations. Nanawagan din ang Pangulo sa publiko na magdasal at tumulong sa anumang paraan na kanilang makakayanan. Nag-alok din ng tulong ang Japan at iba pang bansa ayon kay Defense Secretary Avelino Cruz. Our thoughts and our prayers are with the people of Southern Leyte today. The full resources of the government are being harnessed to bring the biggest possible rescue and relief resources to you the fastest way possible. Help is on the way. They will come from land, sea, and air. Hopefully, you'll soon be out of harm's way. I'm ordering the Coast Guard cutters to rush to the shores of Southern Leyte. The whole naval force in the Visayas has been committed to provide succor to our countrymen in need. Isinisisi sa pagkakalbo ng kagubatan ang malawakang landslide at matinding pagbaha tulad ng nangyari sa Ormoc noong 1991. At maaari pa rin daw maulit ang ganitong trahedya dahil patuloy na nauubos ang mga punong bumabalot sa mga bundok. Taong 1991, naramdaman ang epekto ng walang habas na pagsira sa mga kagubatan. Mahigit 8,000 ang nasawi sa pagbaha sa Ormoc City noong Nobyembre ng taong yun. Ang Ormoc City ay matatagpuan sa isla ng Leyte. Di kalayuan kung saan naganap itong panibagong trahedya sa St. Bernard, Southern Leyte. Sinisi ang Ormoc tragedy sa mga nakalbong kagubatan na sinabayan ng matinding pagbuhos ng ulan. Matapos ang trahedya ay naglunsad ang gobyerno ng sunod-sunod na imbestigasyon at natuntun ang problema sa mga kalbong kagubatan, lalo na sa mga kabundukang nakapalibot sa karamihan ng mga bayan at lungsod sa Leyte. Pero ayon sa Haribon at iba pang mga environmental groups, ningas kugun lang ang nangyari. Mga maliliit na operasyon ang pinag-initan at wala namang malalaking illegal loggers na naipasara. Noong 2003, marami ang namatay sa mga pagbaha sa Maasain, San Francisco at Liloan. Ang Liloan ang bayan na katabi lang ng St. Bernard. Nagbabala na mga opisyal noon na baka matulad itong bahagi ng Southern Leyte sa mapait na sinapit ng Ormoc. Ayon sa Populi Foundation, isang environmental NGO, mula 1989, humigit kumulang 130,000 hectares na kabundukang kada taon ang nakakalbo. At ang dating 21 million hectares ng forest cover sa bansa ay bumaba na lamang sa kulang-kulang 5,2 milyong hektarya ngayon. Ang agarang pagkilala sa mga biktima ng disaster ang kalimitang kinakarap na problema ng PNP at ng NBI. Kaya naman isang grupo ng Australian forensic experts ang nagbibigay ng training ngayon sa PNP at sa NBI. Exclusive, nagpapatrol si Gasa Belgas. Tumagal ng halos 2 linggo bago nakilala ang 71 namatay sa Ultra tragedy. Sa karanasang ito, nadagdagan ang kaalaman ng PNP at ng NBI mula sa 4 na Australiano sa proseso ng pagkilala sa biktima ng disaster. Tinawag nila itong DVI o Disaster Victim Identification, isang emergency team na riresponde sa trahedya na marami ang biktima para sa agarang pagkikilanlan. 2 linggo ang seminar at practical training kasama ang donasyon na DVI equipment mula sa pamahalaan ng Australia. Naglalaman ito ng mga gamit sa pagkuha ng fingerprints, mga gloves, chemical, DNA at dental equipment. Assist the Filipino authorities identify both victims and also possible perpetrators of crimes where there is mass casualties. Kasama sa training ang tamang pagkalap ng mga bangkay, ang pagkuha ng identification, fingerprints o marka sa katawan. Bilib ang mga Australiano sa kakayahan ng SOCO, PNP at NBI, lalo't mayroon na rin silang sapat na gamit. It's not always the equipment that's important. It's as long as the people are well trained and they do quality work, which your people certainly are and do. That's the most important thing. Ayon sa PNP at NBI, unti-unting namumulat tayo sa kakayahan nating Pinoy sa larangan ng forensic science. I think it's high time that our government realizes the need for a disaster victim identification team which can respond to any mass disaster
Gasabelgas, Patrol ng Pilipino. At ngayon po ating balikan si Rico Lucena live mula dyan sa St. Bernard, Southern Leyte. Rico, ano ang latest? Ito yung latest na nakuha nating data mula sa Rural Health Unit dito sa St. Bernard nga sa Southern Leyte. As of 7 p.m. Ted, meron ng 14 na bangkay na na-recover ang RHU at ito ay kanilang nailista. Pero ayon din sa taga-Philippine Army na patuloy din sa kanilang sinasagawang operasyon ay pang mahigit 10 bangkay na nasa Barangay Tambis ngayon at bukas pa siguro dadalhin dito sa St. Bernard o sa bayan mismo ng St. Bernard. Ating din napag-alaman na merong mahigit 30 sugatan na mga biktima ang dinala na sa Anahawan District Hospital. Ito ay sa kabilang bayan, mayroong 17 kilometers o mahigit 30 minutong biyahe mula dito sa St. Bernard. As of now, Ted, nakakuha din tayo ng impormasyon mula pa rin sa mga rescuers na habang dumidilim ay nakakita na sila ng mga putol na mga bahagi ng katawan. Nagsimula na mga moy ang buong lugar ng Barangay Kinsaugon pero hindi pa rin nawawala ng pag-asa mga tao na may mga tao pa rin buhay sa ilalim ng naturang lugar. Sa ngayon, Ted, kailangan talaga ng St. Bernard ang mga gamot, mga packed food o ito mga naka-impake pagkain, tubig, gayon din mga doktor, ang mga mask na kailangan din ng mga rescuers, garbage bags na pwedeng pagsidla ng mga bangkay, disinfectants at gayon din mga health workers at maging mga social workers na magbibigay ng counseling sa mga biktima sa trahedyang ito. Ted. Rico, sabi ni Mayor Lim kanina, kahit siya mismo hindi nakatungo sa lugar dahil nga sa pangamba na baka magkaroon pa ng panibagong landslide, ano ha? Sa ngayon, ano ang sitwasyon dyan? Meron bang mga nagtatangkapang maghanap ng kapamilya? At meron ba silang dalang, for example, a generator man lamang para mailawan o Petromax, ika nga? Sa ngayon, Ted, mayroong mga tao na nagsusuputan na dito sa St. Bernard Municipal Hall. Ito yung nagiging sentro ng kanilang operasyon, tulong at iba pa. Mayroong mga tao dito na naghahanap sa kanilang asawa at mga pamilya. Pero kunti pa lang kasi yung listahan ng mga tao na nakuna ng mga pangalan na nakaligtas o nasawi sa naturang trahedya. Kaya as of now, merong mga tao na gustong pumunta sa lugar pero binigyan sila ng abiso na wag na muna dahil nga delikado. Wala kasing ilaw sa naturang barangay, Ted. Delikado para sa kanila na pumunta doon at gayon din yung ilog na malakas yung tubig sa naturang lugar. So talagang doon mismo sa site, sa pinangyarihan ng trahedya, wala nang retrieval operation na nangyayari o walang tao doon? As of now, Ted, wala muna in-advise sa atin or sa kanila sa mga rescuers kanina na kung po pwede, ihinto lang muna as of tonight kasi nga mas delikado din kapag susugod sila doon at isasagawa yung operasyon. Kayong wala din namang ilaw, walang sapat na mga kagamitan at walang sapat na mga equipment na kanilang gagamitin sa naturang retrieval operation. Pero as of now, yung sinisiguro nila yung mga tao na nasa ospital at gayon din yung mga pamilya na nandito ngayon sa Municipal Hall ng St. Bernard na kanilang binigyan ng pagkain at mga kaukulang pansin like gamot at iba't ibang bagay na kakailangan nila, Ted. Rico, huling punto lamang. Ikaw ang kauna-unahang national media na nakarating sa lugar. Paano ka nakarating sa lugar kaagad? Ano ang access mo? Maraming salamat sa ating Sky Patrol 2. Mayroon tayong chopper sa ABS-CBN dito sa Cebu, Ted. So kanina ng around 2 o'clock in the afternoon kagatin na na-pull out from Cebu. At itong lugar na to, actually alam na ni Captain Pardos yung pilot natin yung area. Kasi nga in the past few days, meron ding landslide na nangyari sa mga karatig na mga bayan. Kaya alam niya na yung lugar. Pero nang dumating kami kanina sa lugar na to, kagad kami kumuha ng aerial shot. Pero hindi natin alam kung saan yung barangay Kinsaugon. Kasi nga yung nakuha namin talagang yung lupa lang talaga, yung landslide. Yung the moment na nag-land kami, yun yung time na alam namin yun na pala yung barangay na yun na natabunan ng malalaking bato at saka lupa. Ted. Salamat sa iyo, Rico Lucena. Update lamang sa trahedya sa Southern Leyte, 14 na katawan pa rin po ang natagpuan sa search operations. May mga nakuha na rin pong bangkay sa Barangay Tampis pero wala pa pong ulat kung ilang bangkay ang na-retrieve. At tabayanan po iba pang mga balita sa ABS-CBN News Advisories, sa Insider at sa ANC.